Hot issue ang sunod-sunod na pagkakaaresto ng mga celebrity. Ilan sa kanila ay iniidolo pa naman ng mga kabataan. Pero umapila ang Actors Guild of the Philippines na huwag isa publiko ang iba pang mga artistang dawit sa droga dahil baka lalo raw silang malulong. Para mabigyan linaw yan, makapanayam natin sa telepono ang leader ng Actors Guild of the Philippines, si Mr. Res Cortez. Magandang tanghali po, Mr. Cortez, sir. Magandang tanghali rin ka Rafi at sa lahat ng nakikinig sa Radyo 5. Sa TV5 po tayo ngayon. Sa TV5, okay. Yes, sir. Sir, bakit niyo po sinabi na huwag muna isa publiko ang mga artista na nagdodroga? Bakit po kayo nakapagbitaw ng ganong klaseng panawagan sa ating mga otoridad? Kasi nga, malaking epekto or malaking kasiraan sa isang artista kung papangalanan siya na drug user na ang usual naman na binabanggit ni Presidente Duterte o kaya si General Bato ay yung mga drug pusher, drug lord, drug protector at yung narco politician. Kasama na yun dun sa parang lumalabas na shame campaign. Pero bakit naman kailangan isama yung mga artista na drug user? May mga artista din na drug pusher. So walang pinag-ibayan sa mga drug pusher na pinangangalanan ng presidente natin, mga politiko, mga judges at iba pang mga personalidad. So ano pong pinagkaiba ng artista sa kanila? Sabi ko nga, kung artista, kumpirmado na drug pusher o kaya drug lord, wala akong problema doon. Okay. Ang sa akin nga, ang sinabi naman ni General Bato na ito yung mga drug user. Okay. So kung ganun pala, dapat pangalanan na yung 3 milyon na drug user na in-announce din ni Presidente Duterte, hindi lamang yung 50 na artista na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Saka ang isa pa, ang hindi ito makakatulong sa mga artista kung kailangan silang ipahiya at pangalanan. Okay. At pero sir, di ba sir, ang mga artista iniidolo po ng mga kabataan, lalo na, di ba mas mabuti sir kung kayo po o kung sino man sa inyo, sa inyong samahan, kausapin sila na itigil na dahil kapag nalaman ng mga kabataan niya, baka sila gagayahin at pwede nyo rin po gamitin ang inyong influensya na kapag hindi kayo tumigil, hindi kayo magparehab, kakausapin namin ang inyong producer, ang TV stations na wag muna kayong bigyan ng project. Di ba? Or kami na mismo magsasabi na pangalanan kayo. Yun ang sinasabi ko. Okay. Nasabi ko nga ako, kung mamarapatin, bigyan ako ng listahan at kami mismo ang kakausap dun sa mga kasama namin na nasa listahan na mag-surrender na sila, magpa-drug test, at kung kailangan i-rehab, tutulong ho kami sa pagre-rehab dun sa mga kasamahan namin. Okay. At, sa ngayon kasi sir, sinasabi po ng PNP, lalo na si General Bato de Rosa, meron daw pong mga 50 paraho na mga artista ang lulong sa droga at ilan sa kanila dyan ay pusher. In fact, nakapagsabi rin po si General De La Rosa na one of these days, dadalawin daw niya po yung mga TV station para pangalanan sila at kausapin pa ata. So ano pong reaksyon niyo dyan, sir? Wala akong, kung kumpirmado na drug pusher, kahit artista siya, wala ho akong problema doon. Ang concern ko lang, listahan ng mga user na taga-pelikula. Dahil nga, ang sa akin nga ang artista, kahit na artista, iniidolo, yun na nga, iniidolo, tao rin naman ito na kailangan ng tulong. Okay. Kasi ang mga user ay biktima yan. At kailangan nilang tulong, kailangan ipa-rehab. Okay. Pero ang sa akin nga, kung pwede sana, wag natin pangalanan dahil hindi naman sila mga drug pusher or drug lord na merong atraso sa ating bansa.
Pero sir, tama yung sinabi niyo kanina na kailangan po yung mga user, pakiusapan sila na itigil na kapag hindi po sila tumigil, kakausapin niyo po yung mga producer, yung mga TV network na huwag silang bigyan ng project hanggat hindi sila nagbago kasi nakakasira po sila sa kanilang mga fans na umiidolo sa kanila, especially mga kabataan. Di po ba, Sir Res? No, hindi namin saklaw yun. Wala kaming police power. Ang magagawa lang namin, kausapin yung mga kasamahan namin sa pelikula na pigilan na ang pag-take ng drug dahil programa ng Actors Guild ang mawala na yung droga na yan dahil namomroblema kami doon sa mga artistang na-involved. Hindi lamang ngayong panahon. Kahit nung araw pa, gumagawa kami ng mga anti-drug campaign materials, pinapalabas sa TV. Nung presidente pa si FPJ sa Actors Guild, yun ang ginawa niya. At nung si Ron Enriquez, naging presidente ng Actors Guild, nagkaroon ng MOA ang Actors Guild at ang PIDEA. Okay. At kahit hanggang ngayon, taasa namin dinideklara na sinusuportahan namin ang programa ni Presidente Duterte laban sa pinagbabawal ng gamot. Okay, sige po. Maraming salamat, Mr. Res Cortez, sir. Yes, maraming salamat po. Magandang hapon.